My dear brothers and sisters, good afternoon. With the celebration of the Palm Sunday, or as it is liturgically called, the Passion Sunday of the Lord, we enter into what we call Holy Week. It is 1 week of recalling what Jesus did for us. But I wonder, why are these 7 days called Holy Week? In Spanish, it is called Semana Santa. Pero pagdating sa Tagalog, tinatawag nating mga mahal na araw. Bakit hindi natin sinasabing mga banal na araw? Bakit mahal? May dalawang posibleng paliwanag. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang mahal sa Tagalog? Ang unang-unang kahulugan nito ay yung kahulugan kapag sinasabi nyo sa inyong asawa, mahal kita. Yung kahulugan kapag sinasabi nyo sa inyong magulang, mahal kita, nanay. Mahal kita, tatay. Yan ang sinasabi natin at ang kahulugan nito kapag sinasabi natin sa isang taong, mahal kita. Mahalaga. Precious, dear. Mga ginigili kong kapatid, sa pagbabalik tanaw natin at sa pagdiriwang natin ng mga paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, dapat nating tandaan ang lahat ng ito ay ginawa ni Jesus, una bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ikalawa, dahil mahal niya tayo. Everything that will happen during these 7 days will be sign of God's love. Mahal ko kayo. Pero ang ikalawang kahulugan ng mahal, hindi lamang ito mahalaga, ito rin ay may halaga. Mataas ang halaga. Expensive. Kaya nga sinasabi natin, mahal ang bigas. Mahal ang gasolina. Expensive gasoline. Expensive rice. Kaya kung minsan sinasabi natin, sinabi na iba sa inyo, yung asawa ko, mahal ko yan. Pero mahal din ang taste niyan. Mahal sapagkat mahalaga, mahal sapagkat magastos. At yan din ang ibig sabihin ng mga ginawa ni Jesus. Hindi lamang ito nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ito rin ay nagpapakita ano ang naging katumbas ng ating kaligtasan. At ito'y walang iba kundi ang dugo ni Kristong dumaloy sa krus. The price of our salvation is not cheap. The price of our salvation is the blood of the only Son of God. Kaya siguro, ang tawag ng mga Pilipino sa mga araw na ito'y mga mahal na araw. Hindi dahil sa hindi ito banal, kundi dahil sa mga mahal na araw na ito,
ay gugunitin natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin at ang presyo ng ating kaligtasan. And so, my dear brothers and sisters, during these days, especially beginning Holy Thursday until Sunday, when many of you will not have any work, when there are no classes in school, I invite you, well, not only to rest, but also to reflect. Samantalahin natin ang pagkakataong ng mga araw na ito upang pagnilayan ang ginawa ng Diyos sa atin. Ganun na lamang tayo kamahal ng Ama, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay hindi mapahamak, kundi para maligtas. And when, during these days, we are able to pray and reflect, I invite you to say 2 things to the Lord, or at least 3. 1, Lord, I am sorry. I am sorry because my sins are the cause of your suffering. I am sorry for continuing committing of sin. I am sorry for not following your example. I am sorry dahil ang tigas ng aking ulo, ang tigas ng aking puso. Secondly, let us say to the Lord, Lord, thank you. Thank you for your love. Thank you for going through this suffering because of me. Thank you for giving up your life that I may have life. And finally, say to the Lord, Lord, I love you. Mahal na mahal kita. Amen.